Nitong kamakailan lamang ay nagkasagutan at nagkainitan sina Inday Sara Duterte at Riza Hontiveros. Ito ay matapos na kwestiyonin ni Hontiveros ang pondong nakaraan para sa children's book na ipapublish at isinulat di umano ni Inday Sara Duterte. Masyado raw kasing malaking budget na hinihingi para sa mga libro ni Sara Duterte ayon kay Hontiveros. At hindi makatwiran ang pondong hinihingi ni BP Sara. Mahigit 10 million pesos kasi ang hinihingi ni Vice President Sara Duterte para sa pagpapublish ng kanyang libro. Halika at ating alamin ang mga detalye tungkol dito. At makatarungan ba talaga ang pondong hinihingi ni Inday Sara Duterte para sa kanyang mga libro? Oh boy! Lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Hindi na nga naiwasan pang magkasagutan ni na Vice President Sara Duterte at Senadora Riza Hontiveros sa naging budget deliberation ng Office of the Vice President nitong nakaraan. Nag-ugat ang sagutan ng dalawa nang imungkahi ni Hontiveros na manghingi na lang ang OBP ng pondong para lang sa mismong obligasyon nila at ibigay na sa ibang ahensya ang kanilang pondo para sa Medical Assistance for Indigent Program na kung tutuusin ay may punto naman kung iisipin. Matapos ang naging pahayag ni Sara Duterte ay muling nagtanong si Hontiveros tungkol sa impormasyon ng librong balak ipamigay ng OBP sa mga mag-aaral na nasa remote communities na siyang naging dahilan ng kanilang mainit na sagutan. Tinataya kasing aabot sa 10 million ang budget na hinihingi ni Inday Sara para sa pagpapublish ng kanyang libro na mariin na kinuwestiyon ni Riza Hontiveros. Dahil dito ay nagpanting ang tenga ni Inday Sara Duterte at sinabi na pinupolitika ni Hontiveros ang pagpapublish niya ng libro. Sa pagdinig ng Committee on Finance, napuna ni Hontiveros ang mga proyekto na gustong punduhan ng OBP na kung saan ginagawa ng ilang ahensya ng gobyerno. Kabilang dito ang Medical and Burial Program na kahalintulad sa programa ng Department of Health at Assistance for Individual in Crisis Situation ng Department of Social Welfare and Development. Natanong din ni Hontiveros ang inilunsad ni VP Sara Duterte noong nakaraang taon na isang libro na may pamagat na Isang Kaibigan, kung saan may nakalimbag na pangalan ni Inday Sara Duterte sa dulo. Nagkakahalaga ng 10 million piso ang ilalagak na pondo rito. Kaya naman, pinagpapaliwanag ng senadora ang Vice Presidente sa programang ito na ipamamahagi sa 1 milyong mga estudyante sa remote communities. Dito na nag-init si VP Sara Duterte at sinabing isang halimbawa ng politicizing ang pagtatanong ni Hontiveros. Giit ni Hontiveros, simple lamang ang kanyang tanong patungkol sa libro na ipamamahagi sa mga bata. Ngunit bakit paulit-ulit daw na sinasabi ng Vice Presidente ang politicizing? Dito na rin nag-init si Hontiveros at sinabing hindi kalugod-lugod ang pinakitang ugali ni Vice President Sara Duterte. Oh boy! Tinapatan din ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ni Hontiveros at sinabi rin na hindi niya nagugustuhan ang ugali ng senadora. Sabay sumbat niya na ang mambabatas ng unang bumanat sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos manalo sa halalan sa kabila ng pagtulong niya rito na mangampanya at makakuha ng boto sa kanilang lugar sa Davao City. Mistulang naging referee at umawat na sa bangayan ng dalawa si Senadora Grace Poe na siyang chairman ng Committee on Finance at siya na ang nagtanong kung tungkol saan ang libro na sinagot naman ni Vice President Sara Duterte na ang paliwanag ay nasa pamagat ng libro na Isang Kaibigan na tungkol sa friendship o pagkakaibigan. Gayunpaman,
Narefer na sa plenaryo ng Senado ang panukanang pambansang pondo ng OVP para sa susunod na taon. Ang pamagat ng libro ni VP Sara Duterte ay may pamagat na isang kaibigan. Ito ay tungkol sa isang kwago na iniwan ng lahat maliban sa isa sa kanyang mga kaibigan nang winasak ng bagyo ang kanyang tahanan at mga ari-arian. Habang siya ay nag-iisa at nagugutom, ang kanyang kaibigan na si Luro ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng kanlungan, ngunit tinulungan siyang muli na itayo ang kanyang pugad. Ang tema ng libro ay ang tunay na magkaibigan ay hindi kailanman iiwan ang isa't isa sa oras ng pangangailangan. Sa author's page list ng libro ay makikita ang pangalan ni Inday Sara Duterte at dito ay nakalagay ang kataga na siya ay tunay na kaibigan. Ayos na sana ang mensahe ng kwento ng kanyang libro, pero bakit tila may propaganda ang libro ni Inday Sara Duterte? Sa dulungan nito ay nakalagay ang kanyang litrato at nakasulat ang mga katagang siya ay tunay na kaibigan. Bueno, ano naman kaya ang masasabi ng ilang mga writers natin dito sa bansa sa pondong nakalaan sa pagpapublish ng libro ni Inday Sara? Sa panahon ngayon ay mahina ang moral ng mga reading advocates sa Pilipinas, hindi nga ba? Ang nakaplanong 10 million print ni Vice President Sara Duterte ng kanyang self-authored children's book ay talagang nakakairita sa paningin ng ibang mga children's book publishers. Ayon sa kanila, ito ay isang labis at makasarili para sa isang independyenteng pagpapublish ng isang libro at isang nasayang na pagkakataon upang suportahan ang ibang mga potensyal na mga writers dito sa ating bansa. Pero higit sa lahat, tanong nila, bakit kailangan maglabas ang gobyerno ng milyon-milyon para sa sariling librong pambata ni Duterte? May sagot ka ba, kapatid? Ito ang dahilan kung bakit ang tinatayang 10 milyong halaga ng pag-imprenta ng mga libro ni Duterte ay kapuna-puna sa limitadong pondo ng gobyerno para suportahan ang mga gastos sa publication ng mga local authors. Ang proseso at mga gastos na kasangkot sa self-publishing ni Duterte ng kanyang libro gamit ang pera ng bayan mula mismo sa mga pinagpagurang buwis mula sa mga tao ay lumalabas na isang irregular na proseso at hindi katanggap-tanggap, hindi lamang para sa ibang mga local authors ng ating bansa, kundi pati na rin sa mga mamayan na nagbayad ng buwis sa ating gobyerno. Ikaw, kapatid, ano ang masasabi mo sa libro ni VP Sara? Aproba sa iyo ang librong na isipublish ni Sara Duterte? Oh boy! I-comment mo, kapatid.